natin mahirap i-demanda si Arnold Clavio? Ano ba yung i-demanda si Arnold Clavio kasi hindi mo alam kung sino si Arn o si Arnold, hindi ba? Ang maganda nga kay Arnold, pag dinamanda niya, pwede niya itulong si Arn. Hindi ba? Alin ba ikaw? Kasi wala namang luko-luko na maniniwala na ginawa niya yan dahil mahal niya yung bansa. Ginawa niya yan dahil kailangan niya ng kaayusan sa Senado. Alam naman natin, ginawa niya yan dahil may kaso siya. Pansinin mo mula nang ginawa niya yan, Nakakaaliw ho talagang panoorin itong si Atty. Edward Chico. Pinagtripan niya na naman ho itong si Senator Joel Villanueva. Pantakin niyo ho yun. Karamihan ng ating mga kababayan, buwisit na doon sa katraidoran at kahudasang ginawa nitong si Joel Villanueva. Nagawa pa ho niyang gawing katatawanan yung ginawa niyang katraidoran. Palakpakan ho natin itong si Atty. Edward Chico. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming segue dito. Rekta ho tayo dito sa interview ng The Spokes dito kay Atty. Edward Chico. Ito, panoorin ho natin. Halimbawa, I remember si LeBron James when he came to the scene sa NBA, sa maraming doubters. So, hindi natin akalain na siya pala yung basketball player sa NBA na hindi natin kailangan. Nung naglaro na siya, kailangan natin. Yun na sinasabi ko, si Auntie Claire yung tipo ng spokesperson na hindi natin akalain na hindi natin kailangan. Pero, hindi natin kailangan. Ulitin ko, si Auntie Claire yung spokesperson na hindi natin naisip na hindi natin kailangan. Pero, tama naman. Kasi yung both of you are lawyer. 15 below. Yun ang exemption. Talagang ayaw pa kapalaran. Ikaw na Do you agree that 15 is below 16? Actually, yun nga naging problema ni Auntie Claire, nagpatawag lang siya ng press call para linawin niya na yung above 15 ay below 16. Tama naman. Yun lang ang sinabi. Tama naman. Yun na nga ang dahilan kung ba't hindi natin siya kailangan, di ba? Yun lang yung point doon Kaya mo pa kasi magpatawag na pero ang problema kasi, maraming mga tao, hindi nila naiintindihan yung batas. For example, for purpose of the law, pag sinabi nating above 15, ibig sabihin, 15 plus 1 day. Plus 1 day. So, yun na yun. So, kasi ang gustong palabasin ni Auntie Claire na below 16, gusto niyang palabasin na dapat mag-i-start ng 16. Yung determination of whether or not the issue on discretion is applicable. Actually, muntik na ako nagkamali dyan. Kasi yung wording sa batas is up to 15. Up to 15. So, 12, over 12, up to 15. So, yung absolute na walang criminal liability. Yung statement nyo na parang masaya ngayon si Senator Joel Villanueva kasi Speaking of Senator Joel Villanueva, si JC bilang tagapagligtas niya. What do you mean by this? Hindi kasi hindi ba? Ito, speaking of Joel Judas Traitor Villanueva, ito, nagsalita ho siya kagabi, baka hindi nyo pa ho napanood, ayan Ito, pakita ko lang ho sa inyo kung gaano karami ng fans niya, ayan puro lap react ho ang nakuha nitong si the Judas Traitor Joel Villanueva. Panoorin ho natin. Game! Pinalakpakan pa nga, pambihira. Sa bagay, kayo ba naman? Talagang papalakpakan yan, traitor yan Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pang-believe yung sinasabi ng Biblia, to give honor to whom honor is due, that we first and foremost acknowledge our dear friend, brother, and basketball teammate, our host today, Secretary Sani Angara, our good friend, Sani Angara, pambihira. Kakilala mo ba si si Try G. Bolivar? Pambihira, oo. Kilala mo ba yon? Sorry, Bansani, but my favorite agency is still TESDA. Secretary Pico Benitez. Of course, our commissioner from higher education, Commissioner Nina Aliari, Yusek Rafaelita Albaba, PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera, DPI Assistant Secretary Christian Ablan, our good friend from the ILG, Jesse Lanete, our representatives from
the industry economic sector, Sir Roberto Pagumbacal, Ma'am Celestina Ilangan of the industry sector representative who also worked with us for quite a long time in the ITBPM industry. Of course, the PQF-NCC Secretariat, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung hindi mo na itatanong, tayo din po yung nag-push ng PQF law. And of course, EDCOM Secretariat who are present here today. Sa inyo po lahat muli, mapagpalang umaga. I will not speak for long. I just wanted to say thank you to all of you. There was this story about this woman who said to her husband, sweetheart, I had a dream about my upcoming birthday. And in the dream, I dreamt of earrings, bracelet, and jewelries. Yan naman to ko, mananaginip ka na nga lang. Sa bagay, di mo naman mapapanaginipan ng kulungan kasi hindi ka mapupunta doon dahil linigtas ka na nitong si Crispin Remulla. Panoorin mo natin, tuloy natin itong si Atty. Edward Chico. Game! Meron kasi may biblical quote na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang na. Okay. Ang luma ay wala na at ikaw ay bago Bago na. Oo. So, ginawa ko lang joke na sa kaso ni Joel Villanueva, kapag tinanggap mo si Jesus Crispin, JC, bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang, di ba? Ang mga lumang kaso ay wala na. Wala ngayon at magpakinorma. Palangpakan natin itong si Atty. Edward Chico. Literal, yun ang nangyari dito kay Judas Traidor Joel Villanueva. Di ba yun talaga ginawa niya dyan? Yan talaga nangyari sa kanya. Di ba yung mga kaso niya ay nakalimutan na? But yung joke na yan is a sentiment that is reflective of what the people think about him. Kasi wala namang luko-luko na maniniwala na ginawa niya yan dahil mahal niya yung bansa, ginawa niya yan dahil kailangan niya ng kaayusan sa Senado. Alam naman natin, ginawa niya yan dahil may kaso siya. Pansin mo mula nang ginawa niya yan, Real talk. Ginawa ni Joel Villanueva yan dahil nakukulong siya nitong si Remulla. Huwag mo na lokohin sarili mo. Hoy, Joel! Nagkakahudas ka, ha? nagpapapicture sa kanya, may mga wacky shots yung lolo mo ngayon. Masayang masaya siya, no? wacky shots, Wacky shots, parang sinasabi niya. Puro ngiti na nga. Hindi ba? So parang ganon. So sa lahat po ng mga may kaso, pwede niyo pong tanggapin si Jesus bilang, joke lang, sarili sa pagligtas. Yung away ni Senator Marcoleta at si Senator Lacson, sabi mo pwede silang mag-MMA. Sold out ito pag Oo, nakatawa. sinasabi ko lang, lagi naman joke yan. Sa sobrang tindi ng away nila, pwede na sila dapat mag-MMA na lang. Wala nga lang hawakan ng buhok. Yun yung sinasabi ko, hindi ba? Ay, yung comment niya naman dun sa post na kinukumpara si Congresswoman Luisto at si Senator Miriam Santiago. Kasi medyo nasaktan ako doon dahil matagal kong naging boss si Senator Miriam, no? Sobrang bilib na bilib ako sa ale. Hindi ko naman minamaliit si Congresswoman Luistro. Pero sinasabi ko lang, that's too soon for us to compare her kay Senator Miriam. Kasi pag tingnan mo, tingnan mo, tail of the tape for example. Pag tingnan mo si Miriam, Senate experience niya, 3 terms. Diba? Ano Senate experience ni Luistro? Visitors pass. Aray mo. Visitors pass. So, ito pala na merong difference eh. So, bakit mo sasabihin, until she becomes a senator, hindi na pwede pagkumparahin. Sorry kung gumagalaw man yung aming video kasi pati yung mga kasama namin sa studio nagtatawanan na. Katulad na Eto, masipag daw mag-post sa FB si Senator Cayetano, ang term nga mag-live selling. Okay. Pero wala pa lang congratulatory message kay Senator Win Gatchalian. Hindi man lang niya kinumusta. Oo, hindi kasi ang naging problema kasi, syempre, masama ang loob ni Win Gatchalian kasi gusto naman niya makadinig ng congratulations. So, kaya lang syempre si Peter, baka Peter naman diba? So, syempre mahilig mag-deny. So, he is in denial na ang presidente na si Win Gatchalian. Totoo naman, diba? Diba? One time sabi niya, one day I'll vote for you. Sabi niya lang yun. Marami naman sinabi na hindi ginawa. Yung 10K nga, hindi ginawa. Alam niya yan.
Hindi ba? Hindi na, sabi ko na hindi makakaligtas. Kasi wala nga rin yung 10K, umasa ako. Ito lang ako umasa sa 10K. Oh. Senator Cayetano Atana. Oh, ito, ako na magtatanong nito. Give me the privilege. Hindi, Kasi hindi ko naiintindihan ko eh. Bakit niyo po nasabi na kapag si Senator Erwin Tulfo ay nasa Senate floor, expect a robust debate? Oh, kasi robust debate, everything about him is robust eh. Ayoko nang ipaliwanag kung natin, alam na nila yun, oo. Kasi very robust yung kanyang paninindigan, very robust yung kanyang pagpapaliwanag, very robust yung kanyang pagkalalaki. Yan. Ito na nga ako. Bakit interesado ka sa kilay ni Senator Cheese? Sino bang hindi interesado sa kilay ni Senator Cheese, hindi ba? Ano ba difference ng kilay naman niya? Abay, hindi mo ba nakikita kong nani, hindi ba? So nakakataas naman talaga ng kilay si Senator Cheese. Ang maganda sa kanya, kahit anong stress niya, kahit anong trouble niya, na-maintain niya yung kilay. Yun lang. Iba yun, hindi Hindi ba? ko magalaw? Is that what you're saying? Hindi sa hindi ko makagalaw, nakakataas din ang kilay. Iba naman din talaga yung kilay talaga ni Senator Cheese. Lola ko nga nawindang nung nakita eh. Ano to? Sabi ko si Cheese Escudero lang yan. Ganun lang. Ba't ikaw ba, nung first time mo nakita yung kilay ni Senator Cheese, anong napansin mo agad? Ay, sorry nakasama ko siya sa Congress kasi. So, in other words, Iba na yung kilay na ngayon. hindi ko nga napapansin kasi. Napapansin mo kasi lahat. May sarili ng birth certificate ang kilay nun eh. Oo, naka-insure nga yun separately. Pagka nasunog mo Atawag nila ang nakapunan. Pag mainit ang ulo, tinanong siya. Bakit mainit ang ulo nyo? Kasi nung nagkaroon ng pre-trial, ma'am, sabi ni ni Atty. Kapunan, sabi niya, mainit ang ulo ko kasi may period ako. So, dalawa lang ang take-away ko dyan, ma'am. Una, hindi ako makapaniwala na mainitin pala ang ulo ni Atty. Kapunan. Pangalawa, hindi ako makapaniwala, may period pa siya. Naku po. Aloko na. Bakit na? Ma'am, sige, bakit? Sige, ikaw magpaniwala. Ikaw na mag-explain sa amin dito eh. Next question. Diba? Dapat na ano, kahit hiwain mo na, dapat wala nang pakiramdam eh. Ano ito? Bastos. Bastos! Ano yun? Wala na talaga. Manhid na, gano'n. On the other hand, bakit sa tingin ninyo, bakit, ako agree ako dito ha. Hindi kasi ano, si Kapunan, bakit may tigas, may tigil pa? Saan mang galing sa'yo yan? Sa'yo yan. Yun yung pinag-usapan natin. Tapos ang biglang sinabi mo, agree ako dyan. Diba? Dito! Atty. Kapunan, ito si Atty. Clicky, sabi niya, agree daw siya, bakit daw may period pa pa. So pagka-guess mo, ma'am, hindi pwedeng kontrahin. O, di ba? Ay, laging kinukontra. Sige. So bakit sa tingin mo, hiyang-hiya naman ang mga buhaya pag kinukumpara sila sa mga politiko? Eto seryoso na kasi di ba yung nakakaya sa mga buhaya kasi kahit pa paano mas endearing Pambihira, pinag-uusapan lang ho nila yung mga nakakatawang posting. Itong si Atty. Edward Chico sa kanyang FB page, nakakatawa naman ho talaga, tsaka yung mga banat niya. Ang ganda ng approach niya, di ba? Pagka kasi seryoso, pa-smart yung dating, pa matalino, di ba? Yung tipong, yung ibang mga abogado, di ba? Ito, idadaan nyo ho sa sarcasm, dadaan nyo sa nakakatawa. Mas marami hong nagbabasa at naghihintay sa mga sasabihin niya. Alam pa natin kung si Edward Chico, yung napakahusay. buhaya. Hindi ba? Tsaka ang buhaya may kabusugan. Alam mo ba, by nature ang buhaya, pag nabusugan, nagpapahinga na. Ang mga politiko, wala silang kabusugan. Diba? Hindi ba? Totoo naman hindi sila parang hindi sila nasasatisfy. Hindi, actually, isang t-shirt company nga nasikat-sikat. May nasikat na sikat. May buhaya? Di ba? Pinalaki na yung buhaya. Pinalaki na yung buhaya. Kasi kita na eh. Kumikita na. Kumikita na. Kaya lang yung mga buhay sa kongreso, magugulat ka, yung iba na may braces yung ipin. Mahal yun. Mahal yun eh. Ano na masasabi mo sa mga nag-ad hominem pagkatapos sasabihin with due respect? Ang sinasabi ko lang, ugaling Pilipino yan, hindi ba? Pagka nagsabi na with due respect, tsaka katitirahin. Hindi ba? With all due respect. With all due respect, tapos mag-a-ad hominem. Guwapo ka eh. Ganun ang ginagawa nila. So that's basically what I mean by that. Ay marami pa kaming katanungan. Yes, folks, is back. Still with Atty. Ed. Ba't wala si Barry Gutierrez? Ayaw na niyang, pinagtitripan kasi siya ni Atty. Edward Chico eh.
Ayaw na niyang magkwentuhan dito kay Chico, Atty. Edward. ang tanong po ng lahat, DDS po ba kayo o kakamping? Yan. Sagutin natin yan once and for all. Marami nagbibintang na DDS ako paminsan, minsan naman kakamping. Ang totoo po niyan, hindi ako DDS, hindi ako kakamping, pero may preference ako. Hindi rin ho tama sabihin na neutral ako kasi yung neutral, ibig sabihin, ayaw niyang mag-take ng side. Nagtake ako ng side, kaya lang hindi nakabase sa kulay. Nakabase siya sa issue. Kasi ang problema ko, pag mag-DDS ako, alam naman ni Ma'am Trixie yan, kasi si Ma'am Trixie DDS eh. Diba? So, aminado naman talaga si Ma'am Trixie na DDS siya at pinagmamalaki siya ng mga DDS. Hindi ba? Ang problema kasi, may mga bagay, ma'am, doon na hindi ko sinasang-ayunan, alam mo yan. Lalo na din sa kakamping, may mga bagay sila na hindi ko din sinasang-ayunan. Pero may mga pagkakataon na parang kakampi ko sila pagdating sa issue, either or. May mga pagkakataon din na yung mga personalidad nila gusto ko. But at the end of the day, I don't wanna be part of any group because I want to think for myself. Gusto ko masabi ko yung gusto kong sabihin. Alam mo, mahal kitang kaibigan na, but let me ask you this. Between the two, kung pagpipiliin ka at one choice lang, sinong pipiliin mo? Actually, wala talaga. Wala talaga eh, kasi nga, hindi ako pwedeng. Kung tutuusin nga, marami sabi nila, ay, ginagawa mo lang yan para mapasaya mo yung kakamping DDS. They miss the point. Kung mag-DDS ako, mas marami akong followers. Totoo naman yan eh. Sabi nga, di ba, nakita ko nga si Atty. Regal sa Cebu. Sabi sa akin ni Atty. Regal, Ed, Ay, gusto ko ako 2.3 million ang followers ko. At least sa akin yung mga matatalino. Aray ko. Followers ako niyan, followers. Followers ako ni Atty. Edward Sigo. Kapakan. Isa ako sa mga napakarami niyong followers. Saka si Atty. Trixie. Kinawat ang driving natin, di ba? Kung magkakamping ako or DDS ako, marami akong followers kasi nagpapaliwanag ako eh. Kung naging kakamping ako, Atty. Jess, sorry, pero maaalangan ka. Di ba? Kung naging kakamping ako, marami akong followers. Kaya lang kasi naninindigan ako na kung ano yung pinaniniwalaan ko, yun yung gusto kong sabihin. And eto sa totoo lang marami nang lumapit sa akin na binabayaran ako ng pera. True story, I'm not making this up. Kaya nalaman ko yung ibang mga content creators, bayaran eh. Bihira lang yung kagaling. But sa Atty. Trixie, hindi to bayaran eh. Ako, sobrang alam ko yan, personal knowledge. I've been approached by a lot of people paying me good money just to sell them. Pero nag-diffuse ako kasi mas importante sa akin yung paninindigan ko bilang isang individual. Diba? And besides, hindi rin kasi ganun kalaki. Hindi ako sa maleta. Sabi ko, kung lang yan, ang yaman ko na. Kasi dapat Ang yaman ko na, yan ang nai-offer yun. Diba? So, you were mentioning about two groups under followers. So, ito hindi ko maintindihan to eh. Anong difference ng echo chamber at saka political tribalism? Actually, technically, pareho lang din yun, kasi ang nangyari, because of social media, nakita natin yung emergence na nga ng echo chambers, political tribalism, kasi because of algorithms, how they work eh. Halimbawa, ikaw ay kakamping. So, syempre, in-unfriend mo na lahat ng mga DDS mong kaibigan, hindi ba? Totoo eh. So, lahat ng makikita mo na sa newsfeed mo, puro pananaw ng mga kakamping at kung DDS ka, ganun rin. Correct. Hindi ba? And it wouldn't actually be good in the long run kasi nasasanay ka dun sa paniwala. Yung paniwala ko, yun lang yung totoo. Okay. There used to be a time we can actually sit down and discuss things. Yes. And it's okay. It's Di ba? okay, Kahit opposing views tayo. But right now, you cannot afford to do that. Kaya nga sila nang gagalaiti sa akin eh. Umamin ka na, ano ka ba talaga, hindi ba? Precisely because gusto natin, merong kulay right now. And is it actually helping us or is it actually something detrimental? I really wouldn't know kasi nasa infancy pa rin basically ang social media eh. I wouldn't know Hindi mo what's ba gonna happen. iniisip na kasi, Meron. political tribalism, meron naman talaga. Pero yung iba kasi labels. Halimbawa, mahirap ang labels kasi masyado siyang convenient. Halimbawa, sabihin na natin, for myself and let's say Senator Robin, mahal ko si Senator Robin, we share the same political beliefs, pero hindi ako agree sa lowering of the age of criminal liability. Hindi pa ako sold completely sa federalism. So, within the so-called identifiable groups, masasabi mo rin, magkakaiba pa rin yung mga tao. Totoo naman ma'am, pero meron kasi tinatawag na mga brainwashed.
na DDS at kakamping. Ito na Hindi ko rin naman masasabing hindi totoo Totoo yan. yan. Sila yung mga hindi na nakikinig. Correct. Alam mo yung pagka na-kontra mo sila, nagrereklamo sila, kumbaga natitrigger sila. Pero syempre ma'am, ikaw, ma'am, unang-una napakatalino mong tao, marami kang kadalasan. May mga kadalasan ka nga na hindi ko pa naranasan eh. Kita mo to, wala akong lumalapit ka na. Pero ang point ko ma'am, ang dami mong nang pinagdaanan at sa talino mo niya yan, alam mo yung dapat at hindi. Meron ka ng paninindigan. May spokesman ka Hindi, ba? pero may mga tao kasi, hindi mo din sila masisi. Dahil pagod na sila sa politika, tapos ang nakikita nila sa newsfeed, yun lang. May mga pag-aaral dyan eh. Di ba? Pagka na-brainwash ka kasi, kahit yung totoo, nire-reject mo eh. Even if it's true, Yeah. nire-reject mo yun, you tend to reject that. So yun yung nilalabanan natin. Again, hindi masama maging kakamping or maging DDS. Ang masama kapag na-brainwash ka na hindi ka na nakikinig at meron noon. Pero marami ko kaibigan na DDS at kakamping. They're actually very reasonable as regards discussing things. You know, with social media kasi, pati yung commentaries, deadly. Oh, totoo naman. Deadly. Like, you know, sabi, babalikan ko lang to, sandali lang po to. You blame the child for being violent. But the comments in social media, papatayin kita, isladamay ko pamilya mo. And this is open to all people. So, in other words, there's a problem. Yun lang naman. Kasi kasi ang social media may pag-aaral, I think sa Columbia University yata yan. Or kung ano mang university yan, they had the study, nakita nila, pag nag-social media ka pala, there's this sense of invincibility. Yung parang feeling mo, you can just say anything without any repercussion. Ang dating daw niya, alam mo yung parang nasa kotse ka. Di ba pagka nasa loob ka ng kotse mo, you feel invincible. Pag may kumat sa'yo, ang tendency mo, mumurahin mo yun. Di ba mo ko kinat? Di ba? Tapos pag biglang bumaba yung kumat sa'yo, tapos nakita mo, ang laki pala ng katawan. Tapos Biglang may mas masaka, di ba? Reality check. Tapos sinabihan ka na, anong sinasabi mo? Bigla kang, Maraming ganyan, no? Maraming ganyan sa totoo lang. Ang aangal sa social media, pero personal lang, babait naman. para kang tanga. O kaya ako, hindi ikaw yun. At saka ang pogi mo. Gusto ko yung mga maskers mo, diba? So that's basically what social media has become. It makes us feel invincible. Tapos pag nabash ka na ngayon, Yung that's when anonymity realizes kasi. teka, I screwed up, hindi ba? So yun yung problema. Ang kaya nangyari kay Joel Villanueva, akala niya yung ginawa niya na yun, lulunukin na lang ng sambayan ng Pilipino. O ngayon, nalungkot na niya, yan siya, oh. Rider ulan. Ba't yung sinasabi na kapag yung kaibigan niya humiram ng plancha, di ba, parang DDS ka? Ay, hindi, joke lang yun. Kasi nakita ko kay Attorney Falsi, sabi niya kasi, yun daw palang anti na police noong bumaril na bata ay DDS. So parang inuugnay niya na sa DDS na naman, pinopolitika niya. So ginawa ko lang ng version. So parang yung tita ko na nangihiram ng plancha DDS. Parang ganon. Hindi ba? Kasi sisihin na lahat sa DDS. Tinignan ko tuloy yung suot ko kung na-plancha ko. Ano sabi sa ni Atty. Trixie? Para siyang kimono ba? Kimona. Ganun ba pag kimono? Hindi. Yung kimono, hindi naman Spanish word yung kimono eh. Kasi normally sa Spanish word lang yung may gender yung... Meron kasing kasuot ang Pilipino na kimona ang tawag. So, ayan yung ma'am. Well, version of it. Pero bagay naman sa'yo. Lahat naman bagay sa'yo, ma'am. Tandaan niyo po as Senator Trixie. Ako na ini-endorse. Meron nga talagang tawag, damit na yung mga Pilipino, pangalan Kimona. Ang galing naman pala. Kimona, ayos meron pala tayong ganito. Maganda yung damit ng mga Pilipino, syempre. Ang ganda. Kimona, ayos. Hindi ako nag-endorse, but I'll have to be honest. Ito pong dalawang tao po kasi na nandito. Nakilala ko sila ng personal. Damay Si na. Ma'am Trixie, nakilala ko siya. At nakita ko yung galing, ma'am, nakita ko yung galing at husay mo. Totoo naman yan. I can also say the same thing about Kong Nani. Sabi ko nga kay Kong Nani, tumakbo ka na rin. Kaso hindi mo yata gusto eh. I've stuck for 15 years. I enjoy being a father right now. Pero ito hindi Pero ko nalalaki na yung mga anak mo. It's about time. Ano no? It's about time na bumalik ka sa politika. Kapag nagsawa na sila sa luto kong binagoongan na manok, probably I will consider. Parang masarap yun, binagoongan na manok. Ang Dalawa
marami natin yan. Sandali, bakit mo nasabi mahirap i-demanda si Arnold Clavia? Ano ba yung i-demanda si Arnold Clavia kasi hindi mo alam kung sino si Arn o si Arnold, hindi ba? Ang maganda nga kay Arnold, pag dinamanda niya, pwede niya itulong si Arn. Hindi Ano ba ikaw? Kasi pansinin mo, Ayun na nga, pati si Arnold Clavio nadamay na. ting nakikita ko siya sa TV, inisip ko, si Arn ba to? Hindi ba? Hindi ko alam kasi si Arn siya or si Arnold Clavia siya. Di ba totoo, You ma'am? can tell by the hair. By the hair. Mas mukhang fake yung kay Arnold. Joke lang. Mas mukhang totoo yung kay Arnold. Kaibigan ko yan. Biro lang, biro lang. Pero seriously, kawawa din si Arn kasi nadawit siya dun sa issue na tumatanggap daw siya ng pera, hindi ba? Maleta daw. Hindi, parang nakalagay lang daw sa paper bag. paper bag. Of course, it's an unfair statement. So, until he gets to be heard, Yeah. hindi din naman tamang ipukol sa kanya yon. Kasi matagal na rin siyang nagjajaryo at broadcaster eh. Kasi alam mo kung gaano na siya ka-institusyon. Napansin mo halos lahat ng broadcaster ngayon magaganda. Dito lang sa Bilyonado, ang gaganda ng broadcaster. Pag nakita mo si Arnold Clavia, may isip mo, mukhang nakaabot lang sa cut-off. Aray mo! Tama na. Nagbago yung standard. Tama na. Gusto na natin. Diba? So, ang point ko lang, sa sobrang galing niya, it's part and despite of, siya pa rin yung kinikilala ng broadcaster sa Pilipinas. Yun yung point. Kasi kayong ang ganda ng intention ko dito eh. Wala nang ang bahay nitong guesting na to. Aminin niyo, wala ako naging guest. Ito po, naging guest lang nila ako pag may umayaw. Ganun na lang ako. Wala nang makuha. At saan pag walang ko si Ate Pixie? Walang ko, pag walang ko, si Cowden. Tapos tayong dalawa. Magiging masaya ba kami? Si Vico Soto na inspire siya maging mayor dahil sa game na Nakalimutan ko na joke ko na yan. Nakalimutan ko na City. yung ko na yan. Hindi ko na maalala. Hindi kasi na-inspire siya dun sa, sa Sim City. Sa Sim City. Hindi ko na maalala talaga yung joke ko na yan kung ano sinabi ko. Pero I said something about that eh. Hindi ko na maalala. feeling ko hindi mo na rin Hindi kasi naaalala. naman nangyayari kasi, ito po yung thought process pag gumagawa ako ng joke. A lot of those sobrang spontaneous na pag naisip ko. Hindi ko na siya pinag-iisipan pa. Pag naisip ako, post lang ako ng post. So marami akong nalilimutan. Alam Magaling. mo kung bakit, ang mga lalaki kasi makakalimutan. Alam mo kung bakit, ma'am? Kasi ang mga lalaki, we remember milestones. Okay. Ang mga babae, they remember specific dates. Naalala ko, sabi ng asawa ko, di ba? At ang damit. Alam mo kung kailan tayo unang nag-away? Nag-away tayo, di ba? December 5, 2007. 5 p.m. yan tayo unang nag-away. At sabi ko, hindi. Nung nag-away tayo nun, nag-champion ang Ginebra. Diba? So, ang point ko kasi, men remember milestones. Ayun mga babae, nagagalit kayo, nakakalimutan namin yung mga specific dates. Dapat nga kami magalit kasi hindi nyo alam yung significance ng mga dates na yun. Dates na yun. Diba? Sabi ng asawa ko, alam mo, kailan kita unang minahal. Naalala mo, minahal kita noong November 5, 2006. Okay. Naalala mo, kasama pa nga natin yung bibong congressman, si Kong Nani. Diba? Aminin mo, ang pogi pa nga ni Kong Nani. Kita, dinabola kita, di ba? Sabi niya, alam mo, nung time na yun, mahal na kita. Ako, tinanong ko ng asawa ko, ikaw, Ed, kailan mo ako minahal? Milestones. Significant. Sabi ko, alam mo, minahal kita nung natagpuan ko na kung sino ako para sa'yo. So, tandaan nyo, men remember milestones and that's way more significance than the specific dates. Hindi, I think women, we remember clothes also. Also, it must have been a Tuesday because you were wearing this. Ayun, ma'am. Parang, ang problema ko sa'yo... Sabi na Tuesday, kasi nung araw na yun, mahal na mahal kita. We remember milestones. Di ba? So which is better, milestones or specific dates, di ba? Pag ako yung boss, Pag ito yung boss, sabi mo, may specific date. halimbawa, Mr. Chico, you were late on August 2022, ganyan. Tapos naalala ko kasi pumasok ka, ng late ka, nag-meeting, yung music ko. Andun lahat ng mga, Sandali. Personal. Parang totoo yung kwento. Aray mo! Tutuloy natin mamaya pag nagkape tayo. Kay Sec Trixie, when I was working for her, si Sec Trixie, sobrang sipag. Siya yung, kasi kung ikaw ay secretary, hindi mo naman kailangan mag-bandy clock, di ba? Hindi mo kailangan mag-report. Pero siya pa nauuna sa opisina. totoo yan. Hindi, totoo yan. Kaya sabi ko nga, dapat, hindi si Auntie Claire, dapat ikaw.
Although hindi ko alam kung gusto kong maging spokesperson pa rin. But kasi, you should actually bring, there has to be so much credibility attached to the post of being a spokesperson. So far, tignan mo yung mga hosts dito ng The Spokes, hindi ba? Halos lahat kayong common denominator ninyo, you're all credible. I'm not saying Attorney Ate Claire is not credible, but at least, she chooses a demeanor that would make her not credible. And it's her own choice, hindi ba? Napaisip tuloy ako, between Auntie Claire and Harry Roque. Demeanor-wise. Actually, isa pa din naman si Harry Roque eh. Pero si Harry Roque, ang tingin ko, huwag niyo nang pagpapasansinin si Harry Roque kasi charot lang yun. Hindi ba? Charot lang. Charot lang naman si Harry Roque. Tough questions na. Yung ano ma'am, yung kumain siya ng humba, tapos hindi pala siya invited. Tapos bahay. Alam niyo natin yung Netflix yung kwento na Tough yan eh. questions. What is the Ay, biggest yung pag-usapan. Yun ang pag-usapan natin, ma'am. Kumain ng humba. Ay, naku, ma'am, nawindan si Harry Roque. May napikwento. Off the air. Di pwede, baka magkasabunatan na naman eh. Tough questions. If you were the recipient of an hominem online, Let's take iba book din, let's ano? start! Ma'am, take iba yung book niya. Harry. Gusto ko lang malaman. Uy, grabe kayo. Ito ba, take iba yung book niya? Ay, hindi. Wala pa akong ebidensya nun. Akala ko kasi yung peke, yung ano lang eh. At yung buhok pala. So, when you are the recipient of an ad hominem that starts with due respect, how will you react? Okay lang naman sa akin kasi lagi naman ako talagang marami nagagalit sa akin. I remember meron isang parang tinotroll niya ako, lagi niya tinatawag na bobo ka ba, bobo ka ba, bobo ka ba. Di sinagot ko, bakit mo ako tinatanong kung bobo, kailangan mo ng friend. So ganyan ako sumagot ba. May tumawag sa akin, di ba demonyo ka? Oo naman, pero ikaw ang leader. Kasi ako naiintindihan ko yan eh. Naiintindihan ko yung mga ganyang bagay, di ba? Meron pang isa, sa joke ko, ma'am, abogado, matanda na daw siya. Sabi mo, alam mo, ang problema sa'yo, attorney, napakabastos mong tao. Hindi mo gayahin, napakabait ko. Be kind because kindness works all the time. So nakakapi ko na, sinagot ko na lang, thank you po for your kind comment. Diba? So ganyan lang yan. So I deal, kasi ma'am, una-una alaskador ako. Komedyante ako eh. So if I say that attorney, hindi ako dapat napipikon. Pangalawa, naiintindihan ko din, inaasar ka lang din nila. So kung magpapaasar ka, di matatalo ka. Mahirap naman. If you were to choose just one among the three, being a lawyer, a social media personality, and a stand-up comedian, which would it be and why? I think being a lawyer, kasi ang sabi sa batas, sabi sa aming code, whatever I do, I always wear my hat as a lawyer. Oo. Diba? So, yung pagiging abogado ko would explain why I'm doing comedy. Yung pagiging abogado ko would explain why. Actually, social media, sa totoo lang po, parang 4 or 5 months pa lang ako nag-i-engage before hindi mo ako nagpo-post ng kahit ano eh. Quick question. You're being a lawyer. Does it help doon sa magiging matalas ng mga jokes niyo? To a certain extent, oo, kasi yung training namin, nasanay kami doon sa mga, kasi mga stressful situation, lalo na pagka nagsishow kami, mga napipikon, so you need to be able to handle that. So, kailangan mo maging matalas. At syempre, yung kagaya mo, kailangan ding maging matulis. Okay, doon sa one last Matulis tough kasi si question. Coco. Ito medyo mahirap ito. Ang hindi mo lang kinumentohan ng patawa or satirical ay yung Ateneo issue, yung pagkamatay ng dalawa. Kasi meron kasi, unang-una meron kasing namatay. So, ang may hirap boundaries ka naman. doon. May mga bagay kasi na ayaw mong i-joke about precisely because you know, it would hurt a lot of people. Alam nyo kasi, sa aming komedyante, the place we're coming from, gusto lang namin talagang magpatawa. We don't actually mean any harm. Pinapagaan lang namin yung sitwasyon. Pero kagaya ng Tacloban shooting, for example, kagaya nito may 2 batang namatay, halimbawa sa Ateneo, or may anumang sakuna, you never joke about them precisely because you will be very, very insensitive. Marami talagang masasaktan. And besides, yung mga jokes ko, Yan ang kaibahan nitong si Atty. Edward Chico doon sa mga bayarang vlogger nitong Marcos administration. Yung tipong kahit na ika nga meron na nasaktan, meron na nagdadalamhati,
naano pa ho nila yung tipong nasisegue pa nila sa kalokohan. Puro patungkol lang naman lagi sa politika. Okay. Okay. By the way, bago tayo magtapos, gusto namin pasalamatan lahat ng nagsanib puwersang Katampik at DDS na pumupuri at nagbabash sa amin. Sa comment section ngayon, hindi ko na kayo iisa-isahin. Pero maraming salamat po sa inyo. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po ang lahat ng Pilipinas.